Sabi mo nga sa katabi mo, ito ang araw na ginawa ng Diyos para sa iyo. Amen. Natutuwa ba kayo ron na may ginawa ang Diyos na araw para sa iyo? Because there are some days, may mga araw po sa buhay natin na may mga tao siguro inisip sana hindi nangyari yung araw na yon. Not all days are good. Not all days actually are going on our expectations. May mga araw na para bang may kasabihan yung salitang we just woke up on the wrong side of the bed. Para bang ang pangit ng gising ko ngayon. Ang pangit ng araw ko ngayon. But to be honest with you, there's no such thing bad day. Wala pong masamang araw. May masamang ugali lang. Pero walang masamang araw. Lahat po ng araw, maganda dapat yan kung pipiliin nating pagandahin yung araw natin. Si David, nung isulat niya yung salitang, "This is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it." Alam mo kung nasaan siya? Nandun ho siya sa isang distress na sitwasyon. Nasa isang sitwasyon siya na kung saan iniwanan siya ng kanyang mga kaibigan, pinagtatangkaan po siyang patayin mismo ng haring pinaglingkuran niya ng buong puso. So it's really a bad day. Tapos he wrote this song, "This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it." Pero tignan mo yung background ang sama nung nangyayari sa buhay niya nung araw na yon. Pero dineclare niya, ito yung araw na ginawa ng Diyos. So why don't we declare it? Sabay-sabay tayo sabihin nyo nga, "This is the day the Lord has made. I will rejoice and be glad in it." So pinipili po yan, na yung araw na yan, kahit hindi maganda, tumayo pa rin, umayos pa din, kahit pagod, kahit puyat, kahit masama ang pakiramdam, kahit maraming iniisip, kahit may problema, you just have to realize lang na talagang at least buhay. At doon gumaganda yung araw. Anyway, I have a lot of things to say, kaya siguro dire-diretso na tayo. Napanood nyo naman siguro yung Kingdom Conference, mangyayari na po yan sa Martes at saka sa Miyerkules. Pero bukas, magtitipon-tipon po dito ang 250 or almost 300 na pastor ng Maynila para po i-invite natin sila sa Kingdom Conference. Mangyayari po yan bukas dito ng gabi. Tapos ang mga speaker natin, yung mga Koreans na nandito. So, handa na po ba tayo sa salita ng Panginoon? Ako po, handa na rin, kagabi pa. Kagabi pa. Actually, nasa loob ako ng kotse nung nagre-review ako nung mensahe natin ngayon. And madaming learning pagka nagtatanong ka, bukas ang puso't isip mo, bukod sa Panginoon, pati sa mga thoughts happening in life, pag observant ka, marami ka talagang matututunan Kaya si Solomon, kaya matalino, mahilig mag-observe. Titignan niya yung lipad ng agila, titignan niya yung lakad ng langgam, titignan niya pati yung mga hayop na mababagal kumilos, titignan niya rin yung mga hayop na mabibilis kumilos, tulad ng kuneho, ng foxes. Tinitignan daw niya pati yung weather. Tinitignan niya, so naging botanist, naging geologist, naging biologist. Ang dami niyang mga studies ng life na na-realize niya just by observing. Pero pagka hindi ka masyadong aware sa nangyayari sa paligid mo, no wonder why sometimes we became insensitive. Minsan hindi na natin namamalayan na may mga nangyayari na sa paligid. Minsan hindi natin namamalayan na may tinuturo na pala sa'yo ang nature. May tinuturo na sa atin. Ang baha, ang bagyo, ang lindol. And hopefully, nabalitaan niyo ba yung nangyaring lindol sa Myanmar at saka Thailand? Yung 7.7 na lindol. Isang building na hindi pa tapos magawa, pero gumuho na, edi lalo na kung nagawa pa yon. Edi mas lalong maraming namatay doon. And I think engineering, architecture, learned a lot of things when earthquake happens. Marami silang natututunan. So even sa mga naturalesa, may mga natututunan po tayo dyan. Kaya sa akin ganun ang nangyayari. Pag tinitignan ko yung mga takot, pangamba ng tao, doon ako nagkaka-come up ng mensahe. Pag tinitignan ko yung mga happiness, enjoyment, success ng mga tao, doon din ako nagpa-pop up sa mga messages. Kaya usually, tapos titignan mo yung mga ibang mga pastor, titignan mo yung ibang mga sinasabi nila. Pagka kinolek mo yon, doon ka nakakabuo ng prinsipyo na I think ito makahesus itong topic na ito. It will help the people. Kaya may excitement sa akin every Sunday because when you learn how people reacting, how people experience life, ang dami-dami nating matututunan.
Sabi mo nga sa katabi mo, sana ikaw din. Yun, ang dami nating natutunan sa mga breakups, sa mga hang-ups. Ang dami nating mga natututunan dun sa mga failures. Pati sa mga success. Kasi pag sarado ang isip ng tao, actually ang hirap kausap. Why? Because hindi siya open for changes, hindi siya open for transformation, for question. An inquisitive mind actually leads people into learning. Yung lang matanong ka lang eh. Alam mo yung mga matatalino, matanong. Tanungin yung mga katabi mo, tanungin mo ko. Eh, matalino raw yung ano eh. Matalino lang yung matanong. Pero yung mga walang tanong sa buhay, stagnant. Pag sabing stagnant, tanggap na nila. Na yun sila. Why? Hindi kasi nagtatanong. Bakit ganito? Ba't ganyan? Alam niyo ba, may isang scientist na naparusahan ng napakatagal na panahon, pero pagkalipas po ng 600 na taon, inamin po ng mga simbahang Katoliko na mali sila. Kasi may isang scientist si Galileo, naniwala siya na yung heliocentric na ang araw ay nasa sentro, hindi ang mundo. Ang sinasabi ng mga Katolikong pare, ng mga nag-aral noon, na ang mundo ang sentro sa solar system. Until they realize na ang araw pala, hindi pala ang Earth. Kaya wag assuming ang Earth, lalo ikaw. Na ikaw ang sentro. Hindi pala ikaw yung sentro, hindi yung mundo, yung araw. Kaya napatunayan nyo, after 600 years, meron mo lahat naniwala, ito ang sentro, tayo ang sentro, ang mundo ang sentro. Pagkalipas ng 600 taon, nung nakita na-invento na yung mga teleskopyo, na-invento na yung mga satellites, nakita nila, oo nga, hindi pala ang mundo ang sentro. Sabi mo sa katabi mo, wag kang assuming. Kala natin tayo yung sentro. Pero kailan natuto yun? Nung maniwala na there's much better than this. Merong mga better. Alam niyo kung anong mga bagay huwag niyong tatanggapin? Huwag niyong tatanggapin yung mga bagay na nagpapasikip sa buhay ng tao at nagpapahirap. Pag nagpapabigat, nagpapasikip, nagpapahirap, I suggest don't entertain. Pero pag nagpapalaya, nagpapagaang, nagpapabuti, nagpapamahal, nagpapa-generous, nagpapagalante, receive it. Why? Kasi walang ibubunga ng mabuti, masama ang paggawa ng mabuti. Hindi nakaka-overdose yung paggawa ng mabuti. Pero nakakapagod din gumawa ng masama, Naniniwala ba kayo doon? Napapagod din silang gumawa ng masama? Nakakapagod din gumawa ng mabuti. Pares ka lang parang mapapagod, doon ka na sa paggawa ng mabuti. Kasi para pagdating sa ending, walang binunga ng masama yung paggawa mo ng mabuti. So I think, when it comes to learning, kapag pinupush ka nito na lalong makagawa ng mabuti sa kapwa, go for it. Yung ituturo ko ngayon, isang bagay na pag-rebuke sa sarili. Pag-rebuke sa sarili. Kasi nagkakaroon ako ng mga pananaw noon na talagang kailangan ito yung maging focus natin, facilities, building. Kaya nga diba, nagtayo tayo, sabi ko magtatayo tayo ng 5,000 seating capacity. Kaya ang topic natin ngayon, title natin, Building, Not Building. Ano yun? Building daw, pero hindi building. Ang ibig sabihin kasi ng building, meron kang itinatayo. Pero pag binanggit ko kasi yung building, nasa isip nyo, building, gusali. Yung mga building, mga gusali. This time, I don't want you to think of a building na gusali, but I want you to think of life. Kung meron tayong binubuo ngayon, hindi talaga mga gusali o facilities. Kung bakit natin binubuo yung, ngayon pag tinignan nyo yung children's room, naka-air condition na siya. Para sa mga bata. Kaya kung may mga anak kayo, mas magandang dalhin nyo doon. Why? Para naka-aircon na sila, maginhawa na sila, inaayos natin. Pero hindi ang focus yung aircon. Ang focus kasi yung buhay ng mga bata. Kung bakit minsan inaayos natin yung mga facilities natin, hindi actually yung facilities o yung building. Ang focus natin, life. What we are building in new life, actually our life. Mga relasyon, mga pagtitiwalang nasira, mga pride na tumataas na, kailangan ibaba. Mga bagay na alam niyo yun, binubuo natin na yung mga tao mabuhay uli, lumakas uli, sumigla uli. Kaya ang topic natin, instead of building a building, why don't we build lives? Pag nagbubuo po tayo ng mga buhay, nag-iiwan tayo ng isang pamana. Kaya alam ko, iba sa inyo, ang goal nyo, makapagtapos yung anak nyo ng pag-aaral. Kasi parang ang goal nyo, yun yung maipapamana natin, di ba? Anak, ito na lang maipapamana ko sa iyo, itong edukasyon. May mas magandang ipamana bukod sa edukasyon. Kasi alam nyo naman
Maraming mga edukadong tao, pero sila pa yung mga mastermind ng mga heinous crime. Pero edukado, iba nga edukado, nakabarong pa. Pero sila yung mga puno ng corruption. So hindi rin edukasyon ang pag sinabi mo, pag naging edukado ang tao, ang mangyayari, yun ang pinakamagandang nangyayari sa buhay niya. Hindi pa rin po basis. Tama po ba? Na may mga pinag-aralan, talagang grabe pa, mas magaling pa sa sa mga walang pinag-aralan pagdating sa paggawa ng kasamaan. Pero may mga tao kayong mamimit na hindi mataas ang pinag-aralan, pero ang buti ng kalooban. Ang gaganda ng kalooban. Mga taong mamimit nyo na hindi naman magaling, mahusay academically, but yung kanilang hearts and mind for people, ang buti-buti. Kung may iniiwan tayo, usually sa mundong ibabaw, hindi naman talaga yung pera, bahay, sasakyan, at kung ano pa mang material na maglalahot mawawala din. Kung may iniiwan tayong pinakamaganda, yung tinatawag na legacy. Sabi nyo nga legacy. Ano ba yung legacy? May nakakalam ba sa inyo? Ba Tagalog ng legacy? Hindi ko na-check. Alamat ba? Legend yun. Ano yung legacy? Sa Tagalog. Ito yung bagay sa English, may ibig sabihin siya. Nilagay ko ito. The long-lasting impact of particular events, action. Iba-iba. That took place in the past of a person's life. Ang legacy daw, meron kang ginawa na hindi malimot-limot sa ng mga tao na naipasa mo hanggang sa mga susunod mong mga anak, apo. Kumbaga, tinuruan mo sila, yung pamilyang ito, dati hindi sila marunong mga magbatian ng happy birthday, mag-I love youan, o magmano, or mangupo, or maglinis ng bahay. Hanggang sa nung mamatay ka, hindi na maalis yun sa kanila dahil sa'yo. Legacy yun Yung naturuan mo sila paano manampalataya sa Diyos. Dati naman wala silang pakialam pagdating ng linggo, wala silang pakialam kung magsaserve ba o hindi. Basta ang alam lang nila is mabuhay, magtrabaho. Pero they never thought of church or service or ministry or volunteer. Hanggang sa nakilala ka, naturuan mo siya ng ganon, naging ganon siya dahil sa'yo, legacy yun. Na naapektuhan siya, nag-create siya ng impact sa buhay mo. Legacy yun. Tingnan niyo itong Genesis chapters 18 verse 17 to 19. Ang grabe pagtrato ng Diyos kay Abraham. Tingnan niyo The Lord said, tatago ko ba yung sikreto ko kay Abraham, na kaibigan ko, bagamat nagsaserve sa akin, yung mga bagay na gagawin ko? Gusto ni Lord, yung secret niya, ipaalam kay Abraham. Gusto niyo ba yun? Yung sikreto ng Diyos, malaman natin? Of course. Yung sikreto nga ng kapitbahay mo, gusto mong malaman Yung sa Diyos pa. Sabi niya, ni Lord, may mga secret ako, ipapaalam ko kay Abraham. Bakit kailangan i-inform? Ipaalam kay Abraham itong mga secret na ito. Kasi, tingnan niyo next verse. Since Abraham is destined to become great and mighty nation, and all the nations of the earth will be blessed through him, dahil si Abraham, magiging great yan. Magiging leader yan, mambe-bless siya ng marami, maapektuhan yung mga nation dahil sa kanya, kailangan niya malaman yung sikreto. So the Lord will reveal things to you for a purpose. Why? Kasi meron kang iiwan. May gagawin ka. So pinapaalam daw ng Diyos sa iyo yung mga sikreto pag may gagawin ka para sa ibang tao. Hindi naman para lang malaman mo. And then, last verse. For I have known, chosen, acknowledge him as my own, so that he may teach and command his children and the sons of his household pag wala na siya, para makip daw nila yung mga prinsipyo para sa Diyos na magawa kung ano yung tama at matuwid. So that the Lord may bring upon Abraham what He has promised. Sabi ni Lord, pababawin ko, yung pinakamababaw na translations. Sabi ni Lord, Abraham, sabihin ko sa iyo mga sikreto ng buhay. Ang dahilan ko, ba't ko sasabihin sa iyo mga sikreto ng buhay na yun? Kasi alam mo, nakita ko na, alam ko na magiging great ka, magiging dakila ka, magiging blessing ka, magkikreate ka ng impact sa generations mo. Ngayon, para mangyari, turuan mo yung mga anak mo. Sabihin mo yung mga apo mo. Sabihin mo yung mga tao na nakapaligid sa'yo na ganito yung mangyayari, na kailangan nilang lumakad ng maayos, gumawa ng mabuti sa kapwa, ayusin yung pamumuhay, para maging blessing sila sa mga susunod na salinlahi. Yung purpose ni Lord kay Abraham, kaya kino-close siya, is why? Kasi alam niya, maglilive na, totoo nang nangyari. Alam niyo kung ano? Asan ba si Abraham ngayon? Wala na, patay na. Pinag-uusapan ba natin siya ngayon? Yes. Nakapag-build ba siya ng isang nation? Yes.
We've been talking to Abraham right now, kahit patay na siya. So alam niyo kung ano maganda? Pag may gagawin si Lord sa buhay mo, na maaapektuhan yung ibang tao, ang mangyayari, God shall not keep no secret from you. Sasabihin niya sa iyo yung mga bagay na deep things, malalalim, mga secret things, kung ano-anong mga bagay na hindi interesado ang iba, pero pag ikaw, dahil maaapektuhan mo yung iba, sasabihin ni Lord, kailangan malaman mo to. So if you want to know deeper revelations, hindi Bible school ang sagot. If you want to know deeper revelations, alam niyo kung ano sagot? Nandun sa mga tao sa laman ng puso mo, Lord, I want to help more people. I want to bless more people. I want to serve more people. Patatalinuhin ka ni Lord sa heart and mind. Pero pagka ang purpose mo lang, para malaman mo, hindi alam ng iba, pero ikaw alam mo, yayabang ka. Pero pagka ang dahilan mo, kaya mo gustong malaman para mas maraming tao ang makaalam at lumaya, naku, sasabihin sa inyo ni Lord, lahat ng mga deeper revelations, lahat ng mga secrets. When we are doing God's purpose, mangyayari, you will be destined to become mighty. Kaya walang choice kundi lumaki. Walang choice kundi mabless. Kaya ngayon nagkakaroon ako ng indikasyon. Nagkakaroon ako ng mga self-study, the things that needs to grow, kasi meron silang maraming ego-grow. Hindi ka ego-grow, nang ego-grow ka lang para walang dahilan. Kasi meron kang mga ibang ibe-bless. So kung gusto nyo ma-bless, ang iisipin nyo, para ma-bless nyo yung iba. All the nations of the earth now will be blessed because of the faith and the influence of Abraham. Marami raw mabe-bless sa pagtayo ni Abraham, sa gagawin niya. Tinignan ko yung mga successful people who already passed away, pero nag-iwan sila ng mga buhay na nag-create ng statement na mismo sinabi nila pero nagkatotoo. Tingnan niyo, sabi ni Billy Graham, namatay itong evangelist na ito, in old age, tamang edad talaga, 90 plus. But, he created an influence into the Christianity. Sabi ni Billy Graham, the greatest legacy one can pass to one's children's children is not money, but the legacy of character and faith. Ang pinaka maipapasa daw natin sa mga tao, sa mga anak natin at kaapu-apuhan, hindi daw pera po, hindi daw bahay, hindi daw edukasyon, ano daw? Character and faith. Yung bang lumaki yung mga anak mo na mabuting tao, ang gandang pamana nun. Amen! Kasi lumaki yung anak mo na talaga ang salbahe. Lahat na lang kinakamkam, lahat na lang talunin. Pero pag lumalaki anak mo na may mabuting puso, ang gandang pamana nun. That's character and faith. Sabi ni Mark Batterson, prayer daw turns regular parents into a prophets who change the destinies of children's children. The prayers you pray for your children are the greatest legacy you can leave. Ano lang naman kayo, ordinaryong mga parents, nagiging para daw tayong mga propeta when we prayed for our children. Pag nagsasalita ka, anak, ganito ka magiging in the future. Anak, ganito ka ko nakikita. Yung mga anak ninyo, sabihin nyo kung ano yung nakikita nyo. Maganda siya, mabait siya, bright siya, pinagpala siya, brilliant siya, gifted siya, at kind siya. Sabihin niyo, wag niyo sasabihin niyo, pastor, anak ko, maldita. Pag yan, nagmamaldita na, ikaw ang unang mapipikon. Sabihin niyo, pastor, anak ko, ang bait-bait po. Kind, smart, healthy, beautiful, pretty. Wag niyo sasabihan, kahit mga hindi niyo anak. Pastor, hindi ko naman anak yan, kaya talaga maldita yan. Yun na nga dapat huwag na, hindi mo, anak, di magmalasakitan mo na lang. Amen! Sabi niya, yun daw, teachings or visions na pag walang tao, walang pangarap, babagsak talaga yan. At pag ang tao walang tapang at walang inspirasyon, mamamatay yung mga pangarap. Kaya kailangan, may mga tao daw tayong nakaka-inspire sa atin. May mga tao na nagpapalawak ng visions natin. Somebody who's what? Nagsisit ng standard for legacy sa iyo. Maganda kung tayo yon. Na ini-inspire natin yung other people. Bine-bless natin yung other people. My favorite teacher,
Miles Monroe, sabi niya, authentic leaders don't invest on buildings. Real leaders invest in people. Achievement without a legacy means failure. So the legacy you leave should not be in buildings, in programs, or project, but your true legacy must be in buildings people's lives. Ang talaga daw investment, hindi daw doon sa mga buildings, sa mga facilities. Ang totoong investment sa mga buhay ng mga tao. Kaya alam nyo kung ano gawin nyo? Mag-invest na kayo sa mga buhay ng ibang tao. Ibig sabihin, paramdam mo sa kanya na special sa sayo, importante sa sayo, ilibre mo siya paminsan-minsan, basahihin mo yung likod. Mag-invest kayo ng mabubuting bagay sa kanya. Ibig sabihin, para kayo nagtatayo ng building. Pagka nabibuild yung buhay ng tao dahil sa'yo, let me break it down. Let me help everyone. Paano tayo nakakapag-build ng legacy? Paano? How are we going to be a legacy builder? Yung nag-iiwan ba tayo ng pamana? Na-check nyo na ba rin? Ano? Pamana no? Pamana ang Tagalog ng legacy. Ano yung naiiwan nating pamana o legacy? Paano tayo magbibuild? Una ho, ito. A legacy builder is someone who trains the next generations. Kaya kung mapapansin niyo, matagal na kayo sa church, kung kayo matagal na sa church, ang isang focus ng church natin, palagi, children and young people. Children and young people. Yung nakikita niyo ho dito, mga tuyot yata. Hindi, tuyot, mga masyadong bata. Ano ba nasa isip niyo? Tuyot po, masyadong bata, ibig sabihin nun. Pag nakita nyo every Saturday yung nasa labas, 1,000 po every week ang inaabot nating mga bata. Pag Sabado, meron din dito. Pag Friday, meron din po mga kabataan. Why? Kasi nakita natin, ang magiging sustainable na church is yung nagre-reach ng mga young people. Yung mga senior citizen kasi, mga malapit na yan eh. Bakit po kayo matawa? Yan yung mga malapit ng... Diretso ka na, malapit ng mamatay. Parang yung kagad nasa isip nyo eh. So, mauubos naman kung sa kanila tayo nakafocus. But the point is, ang point ito po, kailangan yung mga bata, matrain na agad natin sila. Kung ano yung worship, kung ano yung celebration, kung ano yung giving, kung ano yung service, kung ano yung bang kailangan dumami mga tao nang nasa isip, ibang tao, hindi laging sarili nila. Na hindi laging makakuha nito, makapunta dito, magawa ito, hindi laging yon. Kumbaga, naiisip nila ibang mga legacy yun na iniiwan natin. Sabi ng 22:6 ng Proverbs, train mo daw yung mga bata sa paraan na dapat, in the way they should go. Why? When they were old, they will not depart from that. Pag nagkaedad na sila, mahirap nang matanggal sa kanila yon. Kasi naituro mo eh. Naituro mo. Parang ako po, okay na lang, wag ako. Parang kayo, di ba, minsan may mga bagay na natutunan kayo nung bata kayo. Ang hirap nang tanggalin sa inyo. Nung bagay na natutunan nyo nung bata kayo, sa paraan ng pagkain, sa paraan ng pagluluto, sa paraan ng pagligo, kung paano nyo natutunan, ang hirap tanggalin sa sistema yon. Mahirap. Pag nasanay nga kayo kung mag-toothbrush once a week, mahirap tanggalin yun eh. Kaya pagka nagkaasawa na, hindi ka ba nagtutoothbrush? Hindi ako nasanay. Alam niyo ba? Araw-araw palang pinapalitan yan. Hindi mo di alam, real, di ba? Akala ko talaga dati, kaya yung medyas mo, pag tinanggal mo, tumatayo. Sobrang dumi na. Hindi ko kasi alam yung akala ko normal lang na yung medyas, pag suot mo uli. Hanggang sa sinabi sa akin ni Ivan Guzman, bro, kita ko dami niyang biniling medyas eh. Sabi ko, dami mong biniling medyas. Hindi, pang araw-araw. Araw-araw ko nagpapalit ng medyas? Sabi ko sa kanya, ikaw hindi. Hindi. Yung pala araw, alam nyo na ngayon. Pati ang brief, hindi side A, side B.
Side A, side B naman. Hindi, araw-araw yan. Sabi mo sa katabi mo, magpalit araw-araw. Totoo. Akala ko talaga, Tommy. Huwag mo sabihin ikaw din, ha? No. But let me tell you straight, akala ko talaga ganun. Yun ang naging system ko until somebody taught me about it. Told me about it. Sinabi niya, dapat araw-araw para ding brief yun. Okay. Ting! At simula po noon, araw-araw na nagpalit si Pastor Herbie ng medyas. Kaya para pag nagtanggal ka ng medyas, parang may patay na daga sa loob ng bahay. Di malaman kung nasa paa mo pala. But we learn. Pero kailan nagiging mahirap yun? Pagka napapasok sa sistema mo. Pag nakapasok na sa'yo, wala kaya yung mga bata, ngayon pa lang turuan nyo na magpalit araw-araw. Para makalakihan. Iba sa inyo nung bata, o siguro, nasanay kayo na nagro-rosaryo. No? Nagro-rosaryo. O kaya pag dumaan kayo sa isang simbahan, mag-aano kayo, di ba? Padayamon ba yun? Paano ba yun? Mag-aano kayo, mag-aantanda kayo. Iba pa, may small, may medium, may large. Pag huminto yun sa di ba? Dadaan yung sasakyan. Sa simbahan, nasanay ka na para bang... Grabe makatawa yan. Wagas Kada dadaan ka, nasanay na lang kayo Pero hindi nyo naman talaga alam ang meaning nun Kasi nga nasanay na tayo, pag dadaan ng simbahan, kailangan mag-aantanda. Pero nasanay na lang tayo Minsan nga may nakita ko dyan, Sir Bob mga nakasakay sa jeep, siguro nakita yung Westminster, may krus na gaganunan. Di alam, eskwelahan po ito, may krus lang na malaki sa labas. Mga nag-aantanda ng krus. Kaya minsan gusto kong si Sir Bobby, patayuin doon na nakaabi to Palagay ko, pasukan yung mga tao dito. Nasanay na lang tayo Dapat maturuan yung mga bata. Pag nakasanayan mo, alam mo kung ang hirap pong tanggalin. Pag nakasanayan nyo, lalo yung mga pamahiin, pag nakasanayan nyo yan, ang hirap tanggalin. Pero nagiging effective siya kapag ka nasalina ng panibagong teachings. Kaya para mag-iwan tayo ng maganda sa mga bata, turuan na natin hanggang bata pa lang. Sama nyo na sa church. Tapos paatinin nyo doon sa children ministry. 3 things that we need para ma-impart sa next generation. 3 po. Spiritual preparation, values formation, right practices. Yan 3 na yan. Una, kailangan maturuan natin sila ng spiritual preparation. Kailangan ma-prepare natin sila na ang life may spiritual din. Kung kumakain ka para mabusog, yung kaluluwa mo kumakain din para mabusog. Spiritual preparations yan. Truth yan. Na from the life of Jesus in the Bible. Pag kukuha kayo ng mga example, ang kuhanan yung example na magandang yung buhay ni Jesus sa Biblia. Marami kasing buhay na nandun Huwag niyo masyadong kokopyahin mga nandun. Yung buhay ni Judas, hindi magandang kopyahin. Yung buhay ni Jephthah, na babae. Pag sabi alay, papatayin mo ba anak mo? Dahil sa unang lalabas. So mga examples in the Bible na hindi magandang kaya yung perfect na example, how Jesus lived His life, not how He died. Ang kinokopya natin, paano siya nabuhay, hindi yung paano siya namatay. Kung kokopya ka rin lang ba't mamamatay pa yung kokopyahin mo? Siyempre, yung life niya, paano siya tumulong sa mga prostitute, paano niya tinignan itong mga meketong, paano tinignan itong... Grabe, pag nagtuturo si Jesus, palagi siyang may ine-example. Sa Lumang Tipan, pinapakita kasi doon sa Lumang Tipan na hindi yung pwedeng hawakan yung mga bangkay, yung mga patay, kasi marumi. Hindi ka pwedeng lumapit. Sa kanya siya, pinabuksan yung kay Lazarus, pinalabas, kinausap pa, lahat yun, puro mga abominations. In the Old Testament. Yung mga meketong, hindi pwedeng kausapin, lalo lapitan. Si Jesus, kinausap na, nilapitan pa, hinawakan pa. Laging kontra dun sa luma at saka dun sa bago. Parang yung dati, pahihirapan ka, pero si Jesus talagang gagawin niya, hindi. Iba talagang mamamatay na, pero hindi pwedeng galawin Pero si Jesus, kahit mamamatay yan, gagalawin ko lalo yan para lang mabuhay. So yun ang kukopihin natin yung mga life ni Jesus na yun. In the Old Testament, alam mo dumadampot ng mga panggatong, pinapana yun, Kasi araw ng Sabat. Pinapana, dumampot ka naman ng panggatong.
ano siya magandang pattern. Spiritual preparation yon. Pangalawa, values formations. Dapat maturuan natin ng tamang value. What we value, we prioritize kasi. Pangatlo, right practices. Turuan nyo na yung mga anak ninyo na spiritual preparation. Turuan nyo sila ng values. Anak, huwag kang mag-alala. Kapag halimbawang nawalan, pagka halimbawang natalo ka, kapag halimbawang nasaktan ka, alam nyo, turuan nyo na yung mga anak nyo na okay lang masaktan. Turuan nyo na yung mga anak nyo na okay lang hong mawalan. Pero turuan nyo rin muna yung sarili nyo. Na okay lang masaktan at mawalan. Kasi sa buhay po, talagang masasaktan sila, mawawalan sila. Malulugi sila, lolokohin sila. Sa buhay na ito, very cruel. Sa mundong ito, kaya nga may isang song, sabi niya, be careful out there. Baby, it's a wild world out there. Maraming may masamang kalooban dyan. Maraming hindi dyan. Maraming different kinds of animals in the world. Kaya kailangan tumibay ka. Pag nadapa, magpagpag, tumayo, tumigil ang iyak. Huwag puro iyak, huwag puro ngal-ngal. Kailangan maging matibay. Why? Values yun Huwag mo aagawin yung mga pera ng iba. Huwag mo sisirain yung mga gamit ng iba. Values yun. Huwag mong hahuhusgahan yung opinion ng iba. Huwag mo silang palaging sasaktan, lolokohin. Values yun. Maging mapagbigay ka, maging magalang ka, maging maalalahanin ka. Values yun. Turuan natin yung mga bata. Pag-alagain nyo ng mga sisiw, tapos pakain nyo sa daga yung sisiw. Pag nakain ng daga yung sisiw, sabi mo sa anak mo, ganyan ng buhay. May mga kakain sa yung ganyang buong buo, sisirain yung pagkatao mo, kailangan maging matibay ka. Sabi ng anak mo, tweet, 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 tweet. Naging sisiw siya. Turuan niyo yung mga anak niyo na mag-alaga na para kasi mawawalan yan, magninegosyo, malulugi. Alam niyo may nagpapakamatay, hindi na turuang masaktan. Kaya pag anak niyo nadadapa-dapa, kaya nga si Amiya pag nadadapa-dapa, pagalitan mo si Brian. Hindi nahabol-habol. Pag nadapa, okay lang minsan. Taas nga kamay po na hindi pa nadadapa. Wala, no? So lahat kayo nadapa na, nung bata kayo, pag di pa kayo nadadapa, baka ang lakad nyo pahiga. Hindi kayo patayong maglakad, di ka nadadapa Para kang isda o ahas. Ahas lang alam kung di nadadapa. Pero nadadapa tayo. Pero dapat bumabangon. Sabi mo sa katabi mo, bumabangon. Turuan nyo yung mga anak nyo ng ganon. Turuan natin sila ng values formation, right practices. Yung iba, alam nyo, pag naghawak ng Bible, ginagamit yung Bible pandibate. Ginagamit yung Bible, alam mo, sabi ng Bible, bawal ang may hikaw. Sabi ng Bible, bawal may tato. Sabi ng Bible, ba't kumakain ka ng dinuguan? Walang puto. Ginagamit yung Bible para pagalitan yung mga tao. Ginagamit yung Bible para, ba't di ka nagsisimba? Ano ba? Sabi ng Hebrews 10:25. Huwag nating pabayaan ang mga pagtitipon, lalo't nalalaman natin malapit na bumalik ang Panginoon. Alam niyo ba, kaya kong mag-quote ng mga 100 verses para ikundi na kayo? I can quote verses para sabihin sa inyo, ba't kami ganito, ba't kami ganyan, ba't kami ganon, ba't kami ganyan. I can use all these verses para lang ipadama sa inyo na wala kayong kwenta. Pero ang gamit, Bible. Ba't ganyan ang damit mo? Ba't ganyan ang itsura mo? Ba't ganyan ang buhok mo? Lahat yan, may verses pangkundi na, meron sa Bible. Pero hindi right practice yun, wrong practice. Dapat right practice, ginagamit natin ang salita ng Panginoon na nakasulat sa Biblia na pampalakas ng buhay, pampagana ba, pampasaya ba. Yung iba ginamit ito, pangkundi na. May narinig akong pastor, grabe, pagka hindi daw kayo nagtatights, mga magnanakaw kayo. Napanood niyo po ba yun? Sabi ng isang pastor, papahiyain ko talaga kayo. Pag di kayo, ikaw, June. Nagtatatawag siyang ganun, di ba? Ikaw, Celso! Nagtatatawag. Sabi na, grabe, ginagamit yung relihiyon para ng pera. Sabi mo sa katabi mo, buti na lang hindi ganun tayo. Alam niyo, 3 bagay po yan. Spiritual preparation, values formation, right practice. Pag nagsasalin tayo ng pamana, ng legacy, kailangan maturuan na natin sila. A legacy builders serves God's purpose in his or in her generation. Kumbaga, kung may ipapamana tayo, ngayon pa lang po, ipadaman nyo na sa ibang mga tao how you serve.
Kaya ang mga bata, alam nyo kung ano pinakamaganda? Pag nakikita nila yung mga nanay nila, tatay nila, tiyahin, tsuhin, pinsan, na yung mga anak, mga ano nila, nagsaserve. Iba po yung dating nun sa mga bata. Pag nakita niya yung nanay niya na nagbo-volunteer, pag nakita niya nagsaserve sa generation ito, may basura sa tapat ng bahay niya, nililinis niya kahit hindi niya tapat. Kasi sinasanay kayo, tapat ko, tapat niyo, bahay niyo po yun. Habang may buhay, may pagbangon po. Habang may buhay, may pagsubok. Anyway. Sabi ng Acts 13:36, now when David had served God's purpose in his generation, tsaka siya natsugi. Namatay siya and he was buried with his ancestors at nabulok yung kanyang katawan. Pero bago siya namatay, sabi niya, look at this, David served God's purpose in his generation. Sabi mo sa katabi, bago ka mamatay, bago tayo mamatay, sana nakapag-serve po tayo sa generation ito. I pray for everyone, bago kayo matsugi, nakapag-serve man lang kayo. Yung may timbang binubuhat yung isa, binuhat mo yung isang timba. Yung bang may mga pera kayo, Lord, gusto kong magamit itong perang ito para sa ministry. May oras kayo, gamitin yung oras nyo, mag-volunteer kayo. Yung para masasabi nyo ba, bago namatay si David, nakapag-serve siya sa generations niya. Tayo rin sana bago tayo mamatay, nakapag-serve tayo sa generations natin. Why? Work, tingnan nyo yung verse na ito. Yan ding verse na yan, pero sa The Message Bible, ito nakalagay. David, of course, having completed the work God set out for him. Ang ginawa daw ni David, kinumpleto niya yung work na sinet sa kanya ni Lord. So si Lord pala naglagay ng work sa inyo na kailangan mong tapusin. Kailangan mong gawin, i-work out. So lahat kayo meron nun. Tingnan sa isang sa Good Word Bible. After doing God's will, by serving the people of His time, David died. Ganda, no? Sabi niya, pagkatapos niyang magawa yung kalooban ng Diyos, ano ba yung kalooban ni Lord? Mag-serve po sa mga tao. Mag-serve sa mga tao. Kaya ang lagi nasa isip mo ngayon, how can I serve? Tanungin mo yung katabi mo, paano kita paglilingkuran? Grabe, no? How can I serve you? Yung mga asawa nyo, please, pagtimplan nyo naman ng kape. Yung man lang kape na yon. Napapagsilbihan nyo na ho yung mga simpleng bagay. Sa isang translation pa, sa The Passion Translation, look at this. For after he passionately served God's purpose for his generation, he died. Ganda, no? After he passionately served God's purpose for his generation, at saka siya namatay. So it's all about what? Hanggat may buhay ka, passionately, do God's will, purposefully. Bago tayo mamatay, mag-serve na po tayo. So don't die without doing God's will and God's purpose for the next generations. Kaya halimbawa, kung meron na lang kayong meron na lang ho kayong maiksing buhay na natitira, tinatanong madalas ito, if you have only 1 week to live, what will you do? O kayo, anong gagawin nyo? Kung may 1 linggo na lang ang buhay, alam ba, tinaningan kayo ng doktor. Sabi sa yung doktor, Sunday po ngayon. Sa Sunday po, mamamatay ka na. Matutsugi ka na sa Sunday. Anong gagawin mo? Mag-isip na kayo. Anong gagawin nyo? Maiisip nyo ba? Palagay nyo, maiisip nyo ba ito? Maiisip nyo ba yung 1 linggo na lang natitira sa buhay ko? Lahat ng mga masama, gawin ko na. Yung ba maiisip nyo? Hindi eh. Palagay ko hindi na maiisip mo. Baka makaisip ka na Alam niyo yung mga magulang, yung mga nanay, mga matatanda na bedridden na, tapos pag inabutan nyo yung mga nanay na may edad na sa ospital, o kahit yung tatay, inabutan nyo, based on ito mga kwento-kwento.
Pag mamamatay na sila, alam niyo kung ano yung sinasabi ng mga nanay at saka ng mga magulang? Hindi yung kayamanan. Ang gusto nilang makita sino? Mga anak. Tapos ito yung mga request nila. Ito yung puso ng mga nanay at tatay. Mga anak, huwag kayong mag-away-away. Mga anak, magmahalan kayo ha. Magmahalan kayo mga anak, huwag kayong mag-aaway-away. Alam niyo yun yung joy ng mga magulang na makita yung mga anak. Pero yun ang hurts ng mga magulang na nakitang nag-aaway-away yung magkakapatid. Guess what? Ano naman yung joy ng mga anak? Ang joy ng mga anak, makita nila yung nanay at tatay nila na maayos. Ang hurts ng mga anak, alam niyo kung ano? Makita yung nanay at tatay nila, mga magulang nila na nawawasak. Yun ang hurts nila. At the end of the day, yung joy pala ng mga magulang nandun sa anak. Yung joy pala ng mga anak nandun sa mga magulang. Kaya nga bago pa man dumating sa mga puntong ng ganon, padaman nyo na habang buhay sila na nagmamahalan yung magkakapatid. Huwag kayo mag-away-away. Dahil sa lupa, dahil sa mana. Iba, wala naman nga mana pero nag-aaway-away. Huwag po kasi hindi yun ang gusto ng mga magulang. Kung mamamatay tayo, ubusin natin sa paglilingkod sa isa't isa. Amen? A legacy builder must become a living legend for the generation. Hindi kailangan mag-intay mamatay ka muna bago natin makaisip. Habang buhay po tayo ngayon pa lang, mag-isip na tayo, paano ako makakapag-bless, makakapag-serve sa generation ito. Mag-isip na po kayo. Hanggat maaari, meron akong challenge sa inyo. Try to bring your family. Sabi ng Joshua 24:15, but if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve. Sabi ng Joshua, pero ako at yung pamilya ko, mag-serve kami kay Lord. But as for me and my house, we will serve the Lord. Alam niyo kung ano maganda? Why don't you bring your family? At sabihin niyo, sama-sama tayong mag-church. Sama-sama tayong mag-serve kay Lord. Wise people are builders of legacy for the next generations. Let me close in this. Tapusin ko na po. Twofold to approach life. May dalawa pong bagay para i-approach natin yung life. Una, loving God. Pangalawa, loving people. Sinabi yan ni Jesus actually. Diyan nakasum up ang 10 utos, ang 10 commandment. Yung 1 to 5 loving God, yung 6 to 10 loving people. Ang sinasabi ng Panginoon, paano mo i-approach yung life? Kailangan daw meron kang passion in serving God. Para lahat ng gagawin mo para sa tao, ginagawa mo para sa Diyos. Pero ang lahat naman daw ng bagay na gusto mong gawin para sa Diyos, gawin mo sa tao. Pagka na-approach natin yung life ng ganon, kahit nagtatampo ka, nasasaktan ka, nanghihina ka, hindi ka susuko, magtutuloy-tuloy ka. Halimbawa, meron kang taong gustong mong saktan, di mo maisip kasi nga Diyos ang nasa isip mo eh. Naisipin mo namang sukuan ng Diyos, di mo maisip kasi makikita mo yung mga taong nakaasa sa'yo eh. Kaya you approach life with these two things, loving God and loving people. At pagdating po sa huli, sa mga nagmahal sa Diyos at sa tao, naku, panalong-panalo ho kayo. Kasi meron kayong titignan sa inyo ang mga anak ninyo, kapitbahay, kaibigan. Alam niyo kung ano magandang makita sa inyo? Kagabi ho, nasa patay ako. Meron po akong nakitang matagal ko nang hindi nakitang pinsang buo. Yung kapatid ng tatay ko, nakita ko ho siya, yung anak niya. Sabi ko, invite ko siya one time. Hindi ko ina-expect na makakalabas pa siya ng kulungan. Alam niyo kung ano hatol sa kanya? Double life imprisonment. Double. Sabi ko, paano ka nakalabas? Kinuwento niya kung paano niya napatay itong pulis. Kinuwento niya kung paano siya ng droga, pusher. Kinuwento niya kung ang dami niyang kinuwento in a short period of time. Tapos biglang ito yung ending sinabi niya, pero alam mo, pastor, pastor, nung nandun ako sa loob, sa kulungan, dun ako kinatagpo ng Panginoon. Ang ganda nung sinabi niya, no? Si Lord naman kasi napaka-sweet sa dami ng tagpuan nyo sa kulungan pa, no? Gusto nyo ganun date? Nag-date kayo sa kulungan? Nag-eyeball kayo, meet up kayo sa kulungan?
Sabi ko sa kanya, napaka-sweet naman ni Lord sa'yo, special. Hindi ka niya makadate kasi masyado kang busy sa mga kawalangian mo, no? Sa mga kasamaan mo sa isip. O, edi dahil nung nakulong ka, sayang sabi niya, Pastor, alam mo, milyon-milyon yung pera kong hawak. Ang dami kong bahay. Sabi niya ngayon, nung lumaya siya nung 2023, miracles after miracles. Ano trabaho? Clear na ako ngayon sa police clearance. Clear na ako ngayon sa regional trial court. Kaya talagang malinis na po yung pangalan ko. Good boy na to, tol. Alam mo sabi niya, ito yung pinakamagandang sinabi niya. Sabi niya, inuubos ko na lang ngayon yung buhay ko, na muntik nang alam ko, masasayang na eh. Ano siya? Ngayon, 46 years old. 46. Pero pag nakita niyo siya, mukha siyang 25. Mukha siyang 25. Grabe siyang blessed ni Lord. Ito yung sinabi niya huling-huli, bago ka maghiwalay kagabi. Sabi niya, ang nasa isip ko na lang ngayon, araw-araw, pagsilbihan yung mga anak ko. Nung nasa loob siya, niloko siya ng asawa niya. Kala nung asawa niya, hindi na siya makakalabas. So yung asawa niya daw, sumakabilang bahay. Hindi sumakabilang buhay. Niloko siya, sabi niya, well, kumusta yung asawa mo? Yung asawa niya, nung lumabas siya, takot na takot. Takot na takot. Kasi alam niya, pwede siyang magpapatay. Pero sabi niya, pero alam mo, insan, nung makita ko yung asawa ko, yung apat na anak kong, tatlong babae, alam mo, sabi niya, insan, magpupulis yung tatlo kong anak. Nakakatuwa nga, insan sila, criminology, ako, criminology. Sabi, ang ganda nung magiging ending namin. Yung criminology, na ngayon may criminology na akong anak, na tatlo. Tapos yung anak kong lalaki, nakapangasawa naman ng Germans. All of these things happen in a time na ngayon na-realize niya na walang pinakamasayang bagay daw sa buhay. Hindi yung maraming pera, maraming bahay, lahat daw yun, nabilis na wala lahat. Ang pinakamaganda daw na-realize niya, meron siyang reason ngayon para magtino, yung apat niyang anak. Kaya siya nagsaserve. Kaya kapag tinignan niyo, no? Sabi ko sa kanya, invite ko siya. So, huwag kayo maingin na kinuwento ko yung buhay niya, ha? Pag in-invite ko dito si John, makikita niyo yung itsura niya. Kukwento niya mismo. Kukwento niya ngayon. Pag ang isip mo pala, no, to serve na lang, nawawala na yung mga dating mong mga pag ang gusto mo na lang, gusto ko na lang ngayon mag-serve. Ang gusto ko na lang ngayon, basta maglingkod, enjoy yung buhay ko na nagsaserve ako. Pag nakikita nga daw siya ng mga dati, alam mo, sabi sa kanya, pagdating niya sa loob, Pastor, pagdating ko, pinakuha kagad ako ni JB Sebastian. Si JB Sebastian, siya yung ng Sigi-Sigi Komando eh. Pinakuha kagad ako, meron akong sariling kubol doon, Pastor. Kasi putok yung pangalan niya. Naging mayoris itong batang ito sa loob ng Muntinlupa. Nung lumabas siya, sabi niya, ngayon uubusin ko na lang yung buhay ko sa pagsaserve. Pero hindi to born again. Hindi to ano. Sabi niya, uubusin ko na yung buhay ko sa pagsaserve. Na-touch ako doon, sabi ko, John, miss call mo ko, ito yung number ko. 7-Eleven Tutuban. Ayoko yung sabihin niyo sa inyo, mga tawagan niyo mamayang gabi. Pastor, pautang. So, binigay ko yung number ko sa kanya, minis call niya ako. Tapos sinave ko. I-invite natin yung one time. Para makita nyo gaano kasarap ang buhay ng ang nasa isip at puso mo lang maglingkod sa mga anak mo. Susunod na nun yung sa ibang tao. Unang paglingkuran nyo, pamilya nyo muna. Di man kailangan ibang tao, pamilya nyo muna. Maging dahilan lang yun para mabuhay palalo. Amen? Anong papamana niya ngayon sa mga anak niya kung ganun yung past life niya? Di niya nabigyan ng mga sasakyan. Di niya nabigyan ng mga bahay. Pero alam niyo, nakita ko ipapamana na legacy ni John. Yung pagbabago niya na inoffer niya sa mga anak niya. Yung pagbabago ngayon na ginawa sa akin, kinatagpo ako ng Diyos. Para sa inyo to mga anak.
You know how the children will be so proud of their father na ex-convict? Kayang tabunan lahat ng mga bagay na naging masama before sa dahilan lang ng serving. Ano nyo kung anong pinakamagandang ginawa ni David? Bago siya mamatay, yung ginawa niyang kalokohan kay Bathsheba, kay Uriah, sa mga tao, na mga pinagpapatay niya, pinagluloko niya, ginahasa niya. Ang nangyari kay David, sabi ang description sa kanya, and David passionately served this generation, then he died. Nakalimutan na yung mga nangyaring past. Nakalimutan na yung mga hindi magandang nangyari from the past. Why? Because of serving. Gusto nyo makalimutan lahat ng mga pangit na nangyari sa buhay nyo? Mag-serve po kayo. God and people. Makakalimutan ng lahat ng tao at talagang nilimot ng Panginoon lahat ng mga bagay na hindi magandang nagawa natin every time we serve. Every time. Amen? Tayo-tayong lang. Let us sing this song. This is our prayers, Lord, ngayong umagang ito. Pakita mo sa amin kung paano mo kami inibig, pinaglingkuran, kung paano ka naging tapat, umunawa sa aming lahat. Lagay mo ito sa mga puso po namin. Para sa buhay pong ito, yun din ang maging tugon namin, Lord. Nalagyan mo kami ng kaisipan at kalooban na laging intindihin din ng iba, paglingkuran ng iba, patawarin ng iba, unawain ng iba, Lord. Help us, Father God, in this kind of mindset, Lord. Katulad ng descriptions ng salita ng Panginoon kay David, Lord. He passionately served his generation. He worked out what his assignment to God. He do what his will. And then, he died serving his generation. Yun ang gusto naming mangyari, Lord. Makita, Panginoon, bilang mga magulang, bilang mga anak, na pinaglilingkuran namin ang unang-una ang aming mga pamilya. Ang isa't isa, Lord, ba't kami nagtatrabaho? Ba't kami nagsuserve? Ba't kami gumagawa ng mga gawaing bahay, Lord? Is to do that service out of love. And then, sa ibang tao naman, Panginoon, maisip din namin sila para lahat ng ginagawa namin, ang nasa isip namin, paglilingkod namin ito, Lord. Hindi palaging may kapalit, hindi palaging may hinahanap na recognitions, Lord, but what we are asking, Lord Jesus, just like you, show us who you are. Fill us, Lord, with your heart. Punin mo yung aming kalooban ng iyong puso. Pangunahan mo kami, Lord, sa pagmamahal sa lahat ng mga nakapalibot sa amin. This is what we want, Lord. Pag nagtatrabaho kami sa office, nag-aaral sa eskwelahan, nasa mga palengke, nasa mga pamilya, sa kapitbahay, Lord, lagyan mo kami ng minds and hearts
na how can we serve? Paano kami makakapag-serve sa mga tao? Paano namin sila maaabot? Paano namin sila matutulong? Para hindi laging sarili ang iniisip, Lord. Paano namin sila mabe-bless? Paano namin sila, Panginoon, maintindihan? Pag walang umiintindi sa kanila. Help us, Lord Jesus, right now, to have this mindset, Lord, of building lives. I-build yung lives ng ibang tao. I-build yung lives hindi lang ng aming mga karir o pangarap, but to build the lives of other people. Dahil alam namin habang ginagawa namin yun, Lord, ikaw naman, binibuild mo yung life namin. Binibuild mo yung buhay namin, yung family namin. Kaya hindi kami mapapabayaan. Kaya hindi kami kakapusin. Kaya hindi kami sasadlak, Lord God, sa kahirapan. Because you're the one building us. Building not on a sinking sand, but in a firm foundation, Lord. Oh, we worship you. We worship you, Lord. We worship you. Salamat, Panginoon. Taas natin yung kamay natin kay Lord. Salamat, Lord. Salamat po. Salamat sa paglilingkod. Salamat sa pagmamahal. Salamat po, Lord. Holy, holy. Come on. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. That is our prayer, Lord. That is our prayer. Salamat po. Napakasarap maglingkod sa iyo. Napakasarap paglingkuran ng isa't isa. Maraming salamat, Lord. Pinupuri ka namin. Pinapasalamatan ka namin. In Jesus' name. Pwede po ba, bago kayo umuwi, yung katabi mo sa kaliwa, sa kanan, sa likod, kamayan mo at sabihin mo sa kanya, I love to serve. I love